So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ngayon magta-turn over tayo ng isang project. Isang 2-story na bahay on a 100 square meter lot. Ito yung ginamitan ko dati ng tinatawag kong light slab. Ngayon tapos na siya. Ito-turn over natin. And paano? Tara! Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Hindi lahat ng mga homeowners gusto yung bahay nila magarbo, magastos, maraming borloloy. Yung iba, ang gusto nila simple lang. Kagaya nitong project na ito na ito-turn over namin sa isang magre-retire na government employee para sa kanyang family. Gusto niya yung bahay na 2 stories, mataas yung floor elevation, nasa road, at hindi babahain. Gusto niya matibay at may 4 na rooms, 2 bathrooms para sa needs ng family. So ito yung standard finished na bahay na ginawa namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Later on sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang inabot ng ganitong klaseng finish ng isang 2-story na bahay. Kapag nga pala sinabing standard finished ang isang bahay, sa ngayon ang price range ng ganitong klase ng bahay per square meters, lalo na sa ganito na 2-story, ang price range niya per square meter of floor area ay nagsisimula mga 30,000 hanggang mga bago mag 40,000. So yan yung price range ng ganitong finish. Pag sinabing standard, hindi ganon kamahal yung mga materials, pero hindi din siya substandard. Kagaya sa walls, ginamitan lang namin siya ng dissenting latex na paint, semi-gloss. Yung ceiling niya ay isang standard na gypsum board na painted din ng latex paint. Yung tiles, on most part, ginamitan namin ng ceramic tiles, pero yung iba ay porcelain tiles. At ang mga bakal niya, tubular na section ng mga GI, galvanized iron na painted ng epoxy. So yan yung specs, general specs nitong bahay na ito. All in standard finish.
Kung maalala nyo, meron akong feature nung mga nakaraang videos ko about lightweight slab. Ito yung tinatawag ko na lightweight kasi hindi siya yung conventional na concrete slab na makapal at maraming bakal. Ito ay slab or masasabi nating slab na rin siya kasi semento siya na nakapatong sa fiber cement board na 1/2 inch at yung fiber cement board ay may joisting na C-purlins. So kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, kung ano ba yung ibig sabihin ng lightweight slab na tinatawag ko, pwede nyo panoorin itong video na ito at ilalagay ko rin yung link doon sa description para masundan ninyo. Tungkol naman sa mga ginawa namin dito na trabaho, maliban doon sa binanggit natin kanina kasi nabanggit ko kanina yung cost kapag standard finished. Ang price range niya mga 30,000 to bago mag 40,000, di ba? Pero yun ay yung bahay lang. Ano pa yung ibang mga trabaho na ginawa namin dito? Unang-una, nagtambak kami ng 1.2 meters mula doon sa level ng natural grade niya. Ang dahilan, dahil dito sa lugar na to, sa tapat ng bahay, wala pa talagang road. So, in-anticipate namin yung level ng road doon sa mataas na part, which is nasa 1 meter ang elevation niya compared doon sa side. So, kailangan habulin namin yun. Kasi nga naman, pag nagkaroon na ng road, magkakaroon ng drainage system. So, dapat mas mataas kami sa road. So, kaya nagtambak kami. So, nagkaroon kami ng added expenses sa retaining walls, sa mga tinambak naming lupa. So, yan yung mga add-on doon sa tinanggit natin kanina na price range ng isang standard finished na bahay kagaya nito. So, kung pag-uusapan natin ang cost, kung magkano ang inabot ng bahay na ito, na mayroong mga 120 square meters na floor area at ang kanyang lot area ay 116 square meters. Kung kasama na lahat, pati ang bayad sa architect, bayad sa building permit, at contingencies, umabot kami sa presyo na 4.56 million pesos. So sa 4.56 million pesos, ganito na yung itsura niya. Meron na siyang gate. So, kung mapapansin nyo, wala siyang parking. Kasi yung family, meron pa silang spare na lot. Doon nila ipapark yung kanilang sasakyan. So itong property na ito, gusto talaga nila bahay lang talaga ang laman. Kaya wala siyang parking space. So lahat ito ay umabot ng 4.56 million pesos as of ngayon. No? Itong presyo na ito ay ngayong last quarter ng 2024 goods. Okay, so next year, baka iba na ang presyo nito. I'm sure, iba na nga dahil tumaas na rin yung mga materials sa taong ito ng papasok ng 2025. So paano? Maraming salamat ha. Sana palagi pa rin kayong manonood dito sa ating YouTube at Facebook page. Mag-ingat po tayong lahat. Para sa inquiries, pwede po kayong mag-email sa akin. Maraming salamat po. Sana magkita po tayo muli. Ingat po tayo. Ako po si Architect Ed. Bye!